Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan po para po magkomento po sa inyo ang inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Itong isang convicted mga katambay, isang representative o congressman na convicted na mga katambay ng child abuse na talagang napakalakas po yata ito sa ating gobyerno mga katambay dahil sa pagiging convicted na nito ng child abuse at nahatulan na po ito na makulong mga katambay. Nananatili pa rin po ito na talagang nagtatrabaho po sa kamara at talagang napakakapal po ng muka mga katambay. Sobrang kapal po ng muka, komento ni Kamanong. Sa kabila ng pagiging convicted, talagang kung bakbakan po ang ating Vice President, lalo-lalo na po nung kaganapan po, nung naganap na Office of the Vice President budget hearing, talagang kung tirahin niya po ang Vice President, akala mong kilinis-linis ng kanyang opisina, mga katambay. Akala mong kilinis-linis ng Kamara. Sa kabila po ng ito po ay napakakurap, sobrang kurap at napakarami raw pong buhaya diyan sa ahensyang yan. Ako sa pangunguna po at sinabi pong tahasan ng ating Vice President. Dahil isang damukal na pera daw po ang talagang kumakabig ng husto. Mga sobra-sobrang pera na inilalagay po sa mga ahensya tulad ng, di ba, tulad ng DepEd, yung binulgar po ng ating Vice President na bilyon-bilyon na ilalagay sa pondo ng ahensya tapos sa kanila kukubrahin, mga katambay. Kaya ito po, nabanggit lang po natin yan. Pero kasama po sa kukomentuhan natin yan, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang kapita-pitagan pong convicted ng child abuse na nananatiling nanunungkulan po sa ating bansa at hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino, katulad ni Kamanong na meron na pong isang convicted ng child abuse ay nananatili pa po sa Kamara, mga katambay. Samantalang si Pastor Kibuloy, hindi pa nahatulan ng convicted, nakakulong. Nakakulong po. Pero itong nahatulan ng convicted, malayang-malaya mga katambay. Nahatulan na, convicted ng child abuse, na malaya at malaya pa rin bumabatikos, lalong-lalo sa mga Duterte. Samantalang yung isa, sinampa pa lang ang kaso kay Pastor Kibuloy, sasampa pa lang ang kasong child abuse, sexual abuse, at yung tinatawag na qualified trafficking o qualified abuse trafficking, mga katambay, sasampa pa lang. Hindi pa nahatulan ng convicted. Pero nakakulong na. Doon ka makakita ng only in the Philippines, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang convicted na congressman ng Makabayan Black. Wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Kahapon nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung power of the purse ng Kongreso. Alam na alam niya na tayo po yung nag-allocate or nagbabudget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. So dahil pinapaubaya niya na sa atin ito, na hindi niya man lang i-defend. Kasi ang laki-laki nung, Madam Chair, yung budget for socio-economic program delivery, socio-economic projects and stakeholder. Ang ibig sabihin ba niyan, inaabandona niya na yung pinaplano niya siguro na ng mga constituents niya na bibigyan niya nitong mga programs na ito. So, Madam Chair, so ang problema dito, no, talagang bratinela to the max, no, na ayaw na ngang matanong, no, umiiwas sa mga tanong. Yan po. Komentuhan po natin, mga katambay. Sinasabi daw umiiwas sa tanong, mga katambay. Pinaubaya na nga sa'yo. Pinaubaya na sa'yo convicted ng child abuse. Franz Castro. Pinaubaya na sa inyo ang budget ng opisina ng Vice President. Kasi hindi kayo makaintindi. Yung gusto nyong itanong, nasa Supreme Court, dinala nyo sa Supreme Court at sa COA
Nasa COA na po ang kanyang liquidation. Kaya lang, kasama po ito ng part ng pamumulitika, di ba? Na kailangan po sa budget ay mabasa po nila ang script. Scripted po kasi ito, komento ni Kamanong, naka-script. Meron po silang sinusundan script. Kaya nangihinayang at talagang masalama ang loob ng isang convicted ng child abuse. Kasi hindi niya na politika. Hindi niya nagamit yung demolition job sa Kamara, mga katambay. Itong isang convicted ng child abuse na si Franz Castro, mga katambay. Convicted. Pero bumabatikos, nananatili. Binibigyan pa ng mikropono. Nakapagsasalita pa, mga katambay. Sa kabila ng convicted na ito. Talagang sa Pilipinas mo lang makikita yung mga ganitong politiko na kahit convicted na, nagsasalita pa, at talagang kala mong kapita-pitagan at kay linis-linis at karespe-respeto kahit convicted na. Paano mo tatawagin yung isang mambabatas ng kapita-pitagan? Di ba? Dahil ang tawag po dyan kapita-pitagang congressman, representative, kapita-pitagan. Paano natin tatawagan yung kapita-pitagang convicted ng child abuse? Franz Castro, ganun po ba ang dapat natin itawag? Dahil convicted Di ba? Makapal ang muka, mga katambay. Komento ni Kamanong, makapal ang muka sa kapangyarihan. Ganid, swapang. Kahit sa kabila ng may kaso ka na, nananatili ka pa rin dahil sa pakinabang. Sa pakinabang. Di ba? Kahit convicted ka na, Bakit kaya, mga katambay, nag-uubra? Dahil ginagawa yata itong attack dog, mga aso. Di ba? Mga aso. Kaya, paano ka maniniwala rito sa Makabayan Kuno? Makabayan daw di ba? Makabayan Black. Ang dapat itawag dito Makapera Black. Mga Makapera Black. Komento ni Kamanong. Bakit ko nasabing komento? Dahil so natuklasan ni Vice President na napakalaking, pambubudol. Yung pagnanakaw. Yung talagang sinasabing sasaidin ang pera ng taxpayer at ng bayan. Dahil nga, sa budget nagsisimula ang budget ng bansa sa Kamara. Sa dadalawang tao. Di ba? 2 tao lang, Franz. Franz, convicted ng child abuse, Franz. Isama mo ang pagiging sinasabi mong makapera. Hindi, makabayan. Na sinasabi mo na ang trabaho mo bilang convicted na congressman, bilang convicted ng child abuse na congressman, ang sabi mo, ang trabaho mo ay magbusisi, mag-imbestiga sa pera ng bayan. Bakit hindi mo busisiin convicted congressman ng child abuse? Ang pera po na bilyon-bilyon na sinabi po ni Vice President, yung ginawa po sa kanyang opisina, kaya siya nagbitaw bilang secretary ng DepEd. Convicted Franz Castro ng child abuse. Imbestigahan mo rin yan. Kaya lang, paano mo iimbestigahan yan? Convicted ng child abuse, Franz Castro. Kung kasama ka sa nabigyan. Kung kasama ka sa nabigyan dito na bilyon-bilyon. DepEd pa lang, may overpricing na kayo. Ayon po ito sa Vice President, 2 nagpapatakbo ng pera ng bansa. 2 tao lang ang pinangalanan ng Vice President. Isang Speaker, Romualdez, at isang Congressman na Saldico, mga katambay. Ang talagang utak po ng pagsasamantala, pagnanakaw sa kaban ng yaman. Ang tanong ni Kamanong, bakit wala pong pumuputok? Walang pumuputak para po questionin, batikusin ang nawawalang pera sa bayan. Convicted Congressman Franz Castro, bakit tahimik ka? Napakalaking pera po nito. Sa DepEd pa lang, ilang bilyon na sa loob lang na 1 taon yung nilalagay po nilang sobrang pera. Na hindi kasama sa budget, na proposal budget ng dating sekretary natin na si Vice President ng DepEd. Biro mo, 2023, meron ka ng overprice na 10 bilyon. Ang 2 congressman, ang isang speaker at ang isang congressman ko.
mga katambay. At 2023, meron ka na namang 5 billion na paghahati-hatian po yata ng dalawang sangay ng legislative, ang Kamara at ang Senado. At kasama ka rin ba ron sa nakakaparte sa nauulingan sa muka? Sa nauulingan sa muka, kasama ka rin ba ron convicted ng child abuse, Franz Castro? Ha? Mga kababayan, ito po isang convicted ng child abuse. Nahatulan na po ito ng korte. Convicted na po ito. At ito po ay hindi natin alam kung bakit malaya pa ito. At hindi pa nakakulong. Samantalang yung sinasabi ni Kakamanong, yung isang Kibuloy, wala pang hearing. Hindi pa naisasampa yata ang kaso sa korte. Wala pang kahit umpisa ng hearing, wala pa tayo nababalita na nag-hearing na doon sa sinasabing kaso. Dahil kasama rin po sa kaso na patulad ng convicted ng Makabayang Black na si Congressman Castro. Ganon din po ang isasampa raw kay Kibuloy, ang child abuse at ang sexual abuse at yung qualified abuse, trafficking, mga katambay. Pero nakakulong na. Kinulong na ng kapulisan, mga katambay. At hindi nakakalaya. Pero yung isang convicted na representative o congressman, malayang-malaya, mga katambay. Malayang-malaya. Kaya magseselos dito si Pastor Kibuloy, magseselos. Kasi ikaw convicted ka na, malaya ka pa, at nakapagsasalita ka pa sa kamera, at talagang pinupolitical harassment mo pa, at may demolition job ka pa yata sa Vice President, sa kabila ng ikaw ay convicted na. Di ba? Nakakalungkot lang po. Dahil siguro sa pera. Di kaya sa pera, mga tambay, isang convicted, at sinisilip mo yung sinasabi mo may corruption sa opisina ng Vice President na sobra-sobrang pera na hindi maipaliwanag. Paano nga hindi sobra? Dahil nga dinadagdagan ng kanyang budget na wala naman sa plano niya yon. Gumawa siya ng kanyang proposed budget na ito lang yung kailangan ko sa loob ng 12 buwan. Ano gagawin ng speaker ng isang congressman ko? Maglalagay ng extra numero, mas higit pa ron sa budget ng DepEd. Tapos ngayon, babakbakan nyo ngayon sa pangunguna po ng isang convicted na representative, Franz Castro, ng child abuse. Yun po, binabakbakan po nila. Kasama po si Brosas, si Arlene Brosas, at saka si Raul Manuel. Si Raul Manuel, mga katamay. Kasama po yan sa bumabakbak na sobra-sobra daw ang pera ng opisina ng Vice President at ang DepEd, nung naging DepEd Secretary siya, mga katamay. Paano nga hindi sobra? Ahensya pa lang ng DepEd. Convicted. Franz Castro ng child abuse. Napakarami ng nilagay ng amo mo. Amo mo ba yun? Nagtatanong si Kamanong. Ang speaker ba, amo mo? O sino ba amo mo? Ang taong bayan ba? O ang speaker? Nagtatanong lang po si Katambay Manong kung sino ang amo niya na sinusunod niya, na hindi niya maimbestigahan. Hahanga lang si Kamanong kung talagang ito yung Makabayan kuno na sinasabing Makabayang Black, itong si convicted ng child abuse, Congressman Franz Castro, kung iimbestigahan niya itong malalaking numero na kumpleto ang dokumento ng Vice President. Imbestigahan mo ito. Maniniwala si Kamanong sa congressman na convicted ng child abuse kung patatawag niya si BP Sara at iimbestigahan niya yung expose, yung talagang inilabas ni BP Sara na inexpose niya ang korupsyon ng speaker at ng isang saldiko. Ito, patawag mo. Saka mo ngayon na tawagin at diyan ka na magtanong, mga katambay. Di ba? Dahil napakalaking pera po nito. At ito po ay walang liquidation dahil corruption po ito. Wala po tayong makikitang liquidation nito. Dahil hindi na natin alam kung magkano na naging partihan ito, di umano. At hindi rin natin alam kung nakaparte rito si Brosas, si convicted ng child abuse Castro, at si Raul Manuel na sinasabing miyembro o kasapi ng kilusan ng makakaliwang grupo ayon sa Vice President.
Puro ano po ito eh. Puro may problema po sa bayan at kalaban ng bayan itong Makabayan Black. Kaya pagka naging presidente ang vice president, mabubunyag po ang mga lihim nito. Ito rin kasi itong Makabayan Black, mga tambay, komento ni Kamanong. Nahahanay po itong grupo na ito na para din tae. Yeah? Excuse me po sa mga kumakain. Para po kasi tae rin ito, nakahanay. Para po sa kamera. Sa kamera po, napakaraming tae dyan na kahit anong tago ang gawin mo, aalingasaw at aalingasaw ang tinatago nitong baho. Di ba? Kaya ito, darating ang panahon, aamoy, aalingasaw ang mga tinatago nitong Makabayan Black, mga katambay. Sigurado yun, 100%. Pag naupo ang, ang agila ng Mindanao, lalabas ang mga taeng tinatago ito, yung mga baho na tinatago itong Makabayan Black. Sa bagay, si Franz Castro, lumabas na yung tae, yung baho. Convicted na eh. Convicted ng child abuse, mga katambay. Pero, kinukonsinte ng Kamara. Isang convicted na congressman o representative, kinukonsinte ng Kamara. At wala kang maririnig na siya'y binabatikos ng media, ng mainstream media. Wala. Sagana pa siya sa interview. Parang pinaniniwalaan pa ng mainstream media ang isang convicted ng child abuse. Mas pinaniniwalaan pa siya kisa sa isang vice president na wala malang kaso at walang convicted. Mga katambay, doon ka magtataka. Mas pinaniniwalaan yung nagsasalitang convicted ng child abuse kisa rin sa isang vice president na wala malang kaso, mga katambay. At nagpapasa pa na liquidation niya ng kanyang mga budget at resibo. Samantalang yung opisina ng isang convicted ng child abuse, walang ipinapasang liquidation at resibo ng kanyang budget sa tagal niya na sa Kamara. Lahat sila. Mabibilang mo lang sa daliri mo dyan ang talagang sumusunod sa tamang proseso ng COA, mga katambay. Dahil ang pagkakatanda natin, si Pulong lang ang nagpapasa po ng kanyang liquidation, ang kanyang budget, ng kanyang mga resibo sa COA. Pero wala na tayong nadinigan dyan, mga katambay. Kaya gusto nga ni Kamanong na pag naupo ang agila ng Mindanao, buwagin na po yan. Buwagin na po yung Kamara at Senado dahil sa napakalaking korupsyon. Cancer. May mga sakit na pong cancer yan na hindi na po pwedeng daanin sa gamot at hindi nagagaling. Dahil yung cancer po na yan, talagang napakahabang panahon na po yung cancer na yan. Kaya kailangan po dyan, kalusin na. Kalusin. At ito, sa tingin ko, mga katambay, pag ito'y kinunsinti mo ng kinunsinti, itong dalawang sangay na ito, mas maraming problema ang mangyayari sa ating bayan. Kasi nabunyag na. Nabunyag na. Saka itong dalawang ito, paano pa pagkakatiwalaan itong mga senador at mga congressman sa ating bansa? Paano pa pagkakatiwalaan kung ganito ang binunyag ni Vice President Sara Duterte? Yung isang ahensya pa lang yan, DepEd pa lang yan. Ang laki na ng korupsyon. Paano pa yung sinasabi ko nga sa nakaraang vlog ko, 'di ba? Paano pa yung napakaraming ahensya, 'di ba? Nandiyan ang DSWD, ang laki ng pera diyan, 'di ba? Ano pa, DPWH, 'di ba? Lalaki ng pondo niyan. Kaya nga nakita mo nga yung DPWH, yung pinopondo raw ng 5,500 flood control na mahigit 1 billion isang araw. Hindi na tayo maniniwala diyan. Talagang hindi ka panipaniwala. Dahil ano lang 'yon, drawing lang 'yon. Pero ang totoo nun, nasama na sa korupsyon yun, yung numero na yun. Dahil nga, wala naman talaga yung budget na yun. Yun ay nasa numero lang ng proposal budget kuno. Pero hindi naman talaga ginagamit dun yun. Yun ang yun ang logic nun, di ba? Pero ibalik natin dito, mga tambay. Kaya dito, mga tambay, dito po kay Franz Castro ang convicted ng child abuse na congressman, wala na pong maniniwala rito. Ang maniniwala na lang po dito, yung kasama po yata doon sa sinasabing napapartihan ng mga bilyong-bilyong pondo na extra
Ito yung sinatawag nila extraordinary yata mga tambay, di ba? Itong sinasabi na Vice President Sara Duterte. Ito yata yun. Extraordinary. Di ba? Kasi maglalagay ka ng extraordinary na pondo na hindi naman magagamit ng departamento. Kinukuha lang nila. Di ba? Kaya abangan din natin mga tambay. Abangan natin ang angas ng Franz Castro na convicted ng child abuse. Sama na natin si Brosas at isama na natin si Raul. Si Raul Manuel, mga tambay. Para po dito sa sinasabi na investigasyon. Ito na po, napakalaking korupsyon. Unang-una, yung rotten at worst na konstitusyon na doon mismo nagtatrabaho ang convicted ng child abuse, si Franz Castro. Yung mismong opisina nila, sila ngayon ang nasa hot seat. Tingnan natin ngayon kung kaagatin ito ng mainstream media. Kasi malalaman natin ngayon yung pinasabog ni Vice President Sara Duterte ang pinakamalaking korupsyon, lalo yung dalawang tao. Yung dalawang tao lang ang nasusunod sa budget ng bansa at napakalaking pondo ang dinadagdag nila katulad ng ginawa nila sa opisina ng DepEd, di ba? Ilang daang bilyon, ilang bilyon pala, Kaya dito masusubukan mga tambay ang mainstream media at lalong-lalo na ang convicted ng child abuse na congressman o representative Castro, mga katambay. Abangan po natin yan kung kung masasama po yan sa investigasyon nila. Lalo po yung nag-iimbestiga po dyan sa Kiguo. May investigasyon sa Senado. Hindi ba? Galit na galit sila kay Guo at gustong palabasin na talagang si dating Pangulong Duterte yata ang mastermind niyan. At itong galit na galit po sa droga na Duterte pa rin, asawa ng Vice President at ang kuya ng Vice President na si Pulong. At yung EJK daw ng dating Pangulong Duterte at war on drugs na iniimbestigahan po sa Kamara. Ito po, isama nyo sa investigasyon yung mga kapitapitagang mga hindi buhaya at hindi magnanakaw sa Kamara, di umano mga katambay. Isama nyo po yung opisina nyo. Sino kaya mag-iimbestiga sa opisina nyo doon sa pinasabog ng Vice President Sara Duterte? Sino kaya? Wala, di ba? Wala. Kasi pareha sila naanggihan. Pare-pares nagkakaroon. Sino mag-iimbestiga ng mga katambay sa pare-pares nagkakaroon? Di ba? Kaya ito po, pagtatawa na lang po ito ng matitinong Pilipino. Ang maniniwala na lang po rito sa convicted ng child abuse na si Castro, mga bobo, tanga, at yung sinasabing nasusuhulan at naanggihan ng nakaw na pera galing sa taxpayer, galing sa bayan, mga katambay. Yun na lang mapapaniwala nito. Unang-una itong convicted ng child abuse. Yun na lang maniniwala rito. Yung sinasabing makakaliwang grupo, di ba? Yung nasusuhulan, nabibigyan ng pakinabang. Yun na lang makakampi nito. Saka yung mga addict, baka sumama na rin po dito yung mga addict dahil ngayon mas mura na raw, sabi ng mga kababayan natin, mas mura na raw ang droga ngayon kaysa sa bigas. Ganun po ang sinasabi po ng ating mga kababayan. Yan, baka mga magiging kakampi po yan ng convicted na sa child abuse na si Franz Castro, mga katambay. Muli po mga katambay, bago po tayo magtapos, suriin din po ninyo ang status ng kaso ni kagalang-galang di umano kapitapitagang nakasuhan ng child abuse at ito po ay convicted ng child abuse representative Franz Castro. Suriin din po natin ang mga pera niyan, mga katambay, ang mga karakas niyan. At tingnan din po natin kung ito ay kikibo at talagang magyayaw-yaw dito sa pinasabog ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso na bilyong-bilyong ginagawa nilang gatasan ang taong bayan. Muli po, mga tambay, maraming salamat po sa naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. At syempre po sa mga nagla-like, share, and subscribe at nagko-comment, maraming salamat po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa po tayo lahat at syempre po, hintayin natin ang pagbabalik at pagpunta ng Agila sa Malacanang.
Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.